Ang mga unang Ukrainian na ballistic missiles ay malawakang tatama sa Moscow ngayong taglagas, eksakto sa panahon na inihanda ni Vladimir Putin ang mobilisasyon at pagpapataw ng batas militar. Inihayag ito ng punong taga-disenyo ng kumpanyang Ukrainian na Firepoint na si Denis Shtillerman. Narito ang kanyang pahayag. Sa tingin ko, ngayong taglagas ay susubukan na namin ang aming ballistic missile sa Russia. Una ay ang Moscow at ilang mga protektadong pasilidad ng kanilang militar. Ayon sa kanya, huling yugto na ng pagsubok at pagkatapos ng test flight ay magsisimula na ang mga paglipad papuntang Russia. Sa Russia, ngayon lang naririnig ang isang salitang dati di may isip. Ayon sa Vestka na may source mula sa mga federal at regional na ahensya ng gobyerno mula sa mga mapagkukunan sa State Duma at malalapit sa Kremlin, iniulat na may ilang bahagi ng aparatong pansiguridad na nananawagan kay Vladimir Putin na magdeklara ng batas militar sa buong Russia pagkatapos ng halalan sa State Duma ngayong Setyembre. Ganito raw ito inilarawan ng isang source. Lalong nagiging seryoso ang kalagayan ng bansa at maaaring hindi ito mabalanse kung walang matinding hakbang. Dumating na raw ang oras para ilubog ang Rusya sa ganap na digmaan. Ngayong araw, tatalakayin natin ang lahat ng ito ng sunod-sunod sa episode na ito. Gaano nga ba kaposible ang isang ballistic na pag-atake sa Moscow at higit sa lahat, gamit ang anong sandata? Anong uri ng batas militar ang inihanda sa Kremlin? Ano ang nangyari sa digmaan kagabi at pag-atake sa Rusya ngayon? Ano ang epekto ng mga pag-atake nitong mga araw? Mula sa pagtigil ng oil refinery sa Tyumen hanggang, pasensya na, sa pagluluto ng pagkain sa mga siga sa mga bakuran ng Yalta. Ang pangalan ko ay Alexi Pecci. Tara, pag-usapan natin ang paksang ito ng sama-sama. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito. Papunta na tayo sa 300,000 subscriber, kaya't magiging lubos akong nagpapasalamat sa bawat isa sa inyo sa bawat pag-subscribe ninyo. Pag-subscribe! Simulan natin ang episode sa malakas na anunsyo ng mga pag-atake sa Moscow na nagdulot ng ingay sa magkabilang panig ng labanan. Denis Shtillerman. Siya ang co-owner at pangunahing taga-disenyo ng kumpanyang Firepoint, isang kumpanya na gumagawa na ng cruise missile na Flamingo. Ang mga FPE sa drone ay ngayon lumilipad papunta sa mga bodega ng Wildberry sa Russia at sa mga refinerya ng langis. Sa madaling salita, magaganda at may tatsulok na buntot ang mga drone na ito. Ngayon, tungkol naman ito sa ballistic missile. Ayon kay Shtillerman, handa na ang lahat para sa Ukranya nung balistikong missile na FP-Siam maliban sa final na pag-aayos ng makina. Kailangan na lang isagawa ang mga pagsubok sa makina at mga pagsubok sa paglipad. Ang abot ng ganitong klase ng missile ay 850 kilometro. Mula sa teritoryong kontrolado ng Ukraine papuntang Moscow, pasok ito sa radius na iyon. Ibig sabihin, abot talaga. Sa tanong kung kailan lilipad ang unang balistikong misail ng Ukraine sa Moscow, sumagot si Shtillerman ng maikli sa taglagas na iyong taon. Hindi niya sinabi ang buwan, basta taglagas lang ang binanggit niya. Pero nilinaw ni Shtillerman ang mga target. Una, ang Moscow at mga mahigpit na binabantayang pabrika ng militar. Binigyang diin din niya na ang mga militar ang mapapasya sa panguling mga target. Sa tingin niya, mahalagang target ang mga ito mula pa sa unang pag-atake. Ibig sabihin, mula sa pinakaunang mga pagpapakawala, kailangan agad tamaan ang mga malalaking target sa Rusya. Ipinahayag ni Shtillerman ang kumpiyansa na hindi kakayanin ng depensang antimisil ng Rusya ang raketang Ukrainian. At ayon sa kanya, ito mismo ay dapat magbigay ng impresyon sa Moscow at sa mga taga-Moscow. Isa pang detalye sa sukat. Kamakailan, sinabi ni Shtillerman na plano nilang gumawa ng 10 hanggang 20 ganitong raketa para sa unang mga paglulunsad. Pagkatapos ng mga atake sa mga kilalang target sa Moscow, maaring subukan ng Kyiv na makipagkasundo sa Russia na huwag umatake sa mga sibilyang pasilidad. Ang ideya raw ay tirahin ng malakas ang Moscow mismo. Magdulot ng gulo ron at mag-alok kay Putin ng tigil putukan sa himpapawid habang nagkakagulo ang mga taga-Moscow. Ngayon, gaano nga ba ito kaposible nang hindi nagiging mayabang o nagmamalaki? Alam mo, kasi nababasa ko na may ilan talagang nagsusulat na parang ito ay isang katotohanan na, isang fact na. Sabi nila, lahat daw sa taglagas halos sa 1 ng Setyembre pa nga. Tiyak nalilipad pa tumang Moscow ang mga balistikong misil. Tigilan na natin ang pagiging mayabang, seryoso. Sa isang banda, may totoong kumpanya na may totoong produkto sa likod ng anunsyo. Flamingo. Ginagamit na ang raketang Flamingo laban sa Russia
Totoong nangyayari na, hindi lang pangako. Sa kabilang banda, ang ballistic missile ay mas komplikadong kagamitan kaysa sa cruise missile. Mismo si Stillerman ay umamin na pinapahusay pa ang makina. Kinumpirma na noong simula ng tag-init ng dating kalihim ng depensa na si Mikhail Fedorov ang paglitaw ng ballistic missile. Kaya hindi ito isang walang saysay na banta. Pero hindi rin ito mangyayari agad-agad bukas. Ayon mismo sa developer, ang realistiko nilang target ay sa Taglagas. At ito ay kung magiging matagumpay ang mga pagsubok dahil inuulit ko, hindi pa handa ang makina. Ibig sabihin, hindi pa talaga handa ang puso nito na magpapalipad sa raketang ito. Pero kapansin-pansin kung gaano ka-nervyos na tinanggap ang anunsyong ito sa Rusya. Agad niyang araw, nanawagan ang mga eksperto sa militar na paigtingin ang pag-atake sa Ukraine bago umatake ang Ukraine sa Moscow. Ngunit tila nakakalimot ang mga Ruso. Pwede nilang hikayatin si Putin na dagdagan ang pag-atake. Pero may hangganan ang kanilang kakayahan. Para sa akin, lumagpas na sila sa limitasyon. Ganito na lang, may nakakaalala pa ba sa Oreshnik na yon? Naalala nyo ba 3 beses nilang inatake ang Ukraine damit ang Oreshnik? Umaasa silang matatakot ang mga Ukrainian at mag-aalala na susunod na ay nuclear warhead. Susuyo sila. Putin, pakiusap, tigilan mo na. Doon sila umasa, hindi gumana. May nag-uusap pa ba tungkol sa Oreshnik? Wala na, pati si Putin nakalimutan na siya. Mas tama siguro na aalala pa rin ni Putin ang Oreshnik kasi para sa kanya, kahihiyan yon sa buong buhay niya. Paalala lang, isa ron ay tumama sa okupadong Donetsk. Ibig sabihin, papuntang Kyiv sana pero sa Donetsk bumagsak. Kaya kapag nananawagan sila ng eskalasyon, dapat nating tandaan na may limitasyon ang kakayahan. Mahalaga ring tandaan ang psikolohikal na epekto ng mga ganitong pahayag. Ang mga banta ng ballistic strike sa Moscow ay kasabay ng panloob na krisis sa Russia kung saan tinitalakay na ang martial law. Ayon sa Verska, hindi inaalis ng mga opisyal ng Russia ang posibilidad ng agarang martial law matapos ang halalan sa State Duma sa Setyembre. Ang paglipat sa martial law ay sinusuportahan ng ilang kinatawan ng aparatong panseguridad. Naniniwala silang oras na para sa mga awtoridad na itigil ang pag-iingat at simulan na ang pakikidigma ng buong bansa. Sabi nga nila, matagal na raw nilang pinoprotektahan ang mga Ruso mula sa digmaan, pero ngayon daw ay dapat na silang isali sa labanan. Itapon sila dito at hayaang masunog ang mga Rusong yan. Pero tapos na ang lahat. Ano ang ibig sabihin ng batas militar sa aktual na sitwasyon sa Rusya? Ayon sa batas ng Federasyon ng Rusya, ang batas militar ay pinairal sa utos ng presidente dito kay Vladimir Putin na kilala rin bilang Plusheng Duwende. De facto ito ay walang takdang panahon at may kasamang curfew, paghihigpit sa paggalaw ng mga mamamayan, sa pilitang pagpapadala ng mga tao sa mga pabrika ng depensa, kinumpiska ang ari-arian mo sa Russia para sa depensa, kailangan ng sasakyan, kinuha na. Kailangan nila ang apartment mo, kinuha na. Ipon mo sa bangko, kinuha at ginamit sa digmaan. At pagkatapos, kanselasyon ng eleksyon at total na sensura, kasama pa ang pagsuspinde sa mga aktibidad ng mga partido at mga organisasyong panlipunan at pagbabawal sa malawakang pagkilos. Sa madaling salita, total na kontrol, sensura, diktadura, lahat ay kontrolado, sumusunod sa utos, may pera ka, ibigay mo para sa digmaan. May sasakyan ka, ibigay mo rin para sa digmaan. May buhay ka, ialay mo para kay Vladimir Putin. Ano ang posibleng mitsa? Heto ang mga pinagkunan ng impormasyon ng Verstka. Binanggit nila ang dalawang pangunahing mitsa. Malaking pagkabigo sa prente o biglang pagbagsak ng nare-recruit para sa digmaan. At noong simula ng taong ito, bumaba na sila sa pinakamababang antas sa loob ng 3 taon. Ibig sabihin kahit sa kontrata, hindi na rin basta pumapayag. Bukod sa batas militar, binabanggit din ng mga source ang posibilidad ng bagong mobilisasyon. Pagpapahigpit ng batas sa palitan ng salapi, pagbabawal sa paglabas ng bansa para sa ilang kategorya ng mga mamamayan. Ang mga Asyano ay gamit ang mas lumang datos. Nabanggit na natin dito sa channel na ito pero hindi pa rin naniniwala ang mga ligaw na Ruso dito. Ayon sa Amerikanong Instituto para sa Pag-aaral ng Digmaan, lumilika ang Kremlin ng legal na batayan para sa mobilisasyon at naghahanda para sa posibleng kaguruhang sibil. At si Vladimir Zelensky, paalala lang, ipinaalala ang aritmetika na nagpapaliwanag ng lahat ng ito.
Ang totoo, mula sa simula ng taong ito, ang Ministryo ng Depensa ng Federasyong Ruso ay kumuha ng 221,000 mga kontraktual na sundalo. Mukhang marami, pero ang kaswalti ng mga mananakop sa parehong panahon ay umabot sa 225,500 tao, kung saan 131,000 ang napatay. Ibig sabihin, ang pagre-recruit ng mga sundalong may kontrata ay hindi man lang sapat para mapunan ang mga nawalang tauhan, lalo na kung pag-uusapan pa ang anumang estratehikong reserba. Sabi ni Zelensky, ianunsyo ang mobilisasyon matapos ang eleksyon sa Setyembre 20 at magpapadala ng 300 hanggang 500,000 tao sa labanan. Pero dito lumilitaw ang isang napakalinaw na pagsalungat. Habang ang mga puwersang pansiguridad sa Rusya ay tinatalakay ang batas militar at mobilisasyon, 2 beses nang nanawagan ang mga kinatawan ng State Duma ngayong linggo sa mga Ruso na huwag maniwala sa mga tsismis ukol sa mobilisasyon. Ganito na lang, kapag ang gobyerno ay ganito, kapilit na itinatanggi ang isang bagay na hindi naman talaga diretsong itinatanong sa kanila. Mas pinapatunayan nito ang problema kaysa tinatanggal. Uulitin ko, sa Russia, wala namang tatanong sa mga deputadong ito kung makakaroon ba ng mobilisasyon o hindi. Pero kung bakit sila ay lumalabas at sinasabi nilang wala. Hindi nyo naman tinanong, pero sasabihin namin sa inyo na wala, huwag kayong maniwala sa mga tsismis na yan. Mag-relax lang kayo. Hindi mo kailangang tumakbo kahit saan. At nararamdaman ito ng mga tao sa Russia. Dahil sa mga usap-usapan tungkol sa ikalawang bugso ng mobilisasyon, nagsimulang maghanap ng tirahan sa Armenia ang maraming Ruso. Isa ito sa kakaunting bansa kung saan pwedeng makalabas ang mga Ruso ng walang visa at minsan kahit walang pasaporteng pang-abroad. Ayan, direkta nitong ipinapakita ang saloobin ng mga Ruso, naghahanda na silang tumakas ng maaga. Mukhang hindi na rin sila gaanong gustong pumunta sa Kazakhstan dahil hindi na ganoon ang pagtanggap doon. Sa Georgia naman, hindi na rin basta makakatakas. Nagdesisyon silang pumunta sa Armenia. Hindi sila abot, tol. Hindi kaya ng mga bumbero. Dito, hindi sila abot. At doon, wala silang magagawa. Ngayon, parang bahay na gawa sa posporo. Pinatigil na ang mga pagpapaputok. At ngayon tungkol sa kung gaano kainit kagabi sa Rusya. Nung gabi ng Hulyo 28, ayon sa datos ng alkalde ng Moscow na si Sergei Sobyanin, halos 400 drone ang pinakawalan papunta sa direksyon ng kabisera ng Russian Federation kung saan 81 ang na-intercept papunta sa lungsod. Ulitin ko, halos 400 drone sa isang gabi lang papunta sa direksyon ng Moscow. Ano ang tinamaan sa paligid ng Moscow? Tinamaan ang pabrikang nagre-recycle ng gulong sa lungsod ng Chekhov. Ito ay isang kumpanya na dalugbasa sa pagproseso ng mga pudpod na gulong ng sasakyan. Dahil sa pagbagsak ng drone, nagliyab ang mga gulong at naging maganda ang apoy. Sa totoo lang, nagustuhan ko ang mga kuha at inatake rin ang bodega sa baryo ng Kaledina sa Podolsk. Nasunugon ang bodega ng isang independenteng kumpanyang logistics na 3PL. Malapit dito ang distribution center ng wild berries. Sa tingin ko, wild berries talaga ang target. Dahil sinubukan ng mga Ruso na i-jam ang Ukrainian drone, naligaw ito at sa ibang mga bodega tumama. Ang mahalaga, nasunog na naman ang mga bodega. Sabi ng gobernador ng Moscow region na si Andrei Vorobyev, ilang dosenang drone ang na-shoot down sa Domodedovo at Podolsk, Ramenskoye at Kolomna. Isang hiwalay na mahalagang target ngayong gabi ay ang Tyumen Oil Refinery. Huminto ang planta sa pagproseso ng langis matapos ang drone attack. Ayon sa monitoring channels, ang tinamaan ay ang unit para sa masusing paglilinis ng diesel fuel. Ang Tyumen, gusto kong banggitin, ay halos 2,000 kilometro ang layo mula sa hangganan. Kapansin-pansin din ang reaksyon ng mga autoridad dito. Ibig sabihin ang kinatawan ni Vladimir Putin sa Ural Federal District na si Artyom Zoga ay naghayag ng pag-atake ayon sa kanya.
May layuning propaganda ito. Sa ngayon, ipinagdiriwang ng Tumen ang ika-440 anibersaryo. Ngunit pansamantalang itinigil ang pagdiriwang at ikinordon ang mga lugar ng kasiyahan. Nakaka-interes ito, bakit nila ikinordon ang mga yon? Dito talaga ako pinaka-natawa. Ibig sabihin, isipin mo, di ba? May banta na nakaambang pag-atakeng drone sa inyong lungsod. Parang kapag may air raid alert, kailangan mabilis umalis ng mga tao sa palengke o kung saan man at pumunta sa ligtas na lugar. Pero ang mga Ruso, sobrang hindi nag-iisip, imbes na kansilahin ang mga selebrasyon at iba pa, pinalibutan ang mga taong iyon. Ewan ko, siguro para kung sakaling may lumipad ulit na drone, hindi sila makatakbo o kung anuman. Sa madaling salita, maligayang araw ng Tumen. 400 at aplad na taon na kayo, sana'y masunog na ang buong Tumen. Ito ang Tumen. Kayo na bahala mag-ayos. Sa kabuuan, ang mga pag-atake sa mga oil refinery at sa logistics, hindi ito mga isang beses lang na, alam mo yon, spectacular na pag-atake. Hindi, may mga naipon itong epekto sa kanila. Parang sanction, hindi agad epektibo, kundi may delay ang epekto. Ayan, nagsimula ng makaapekto sa buong ekonomiya ng Rusya at pang-araw-araw na buhay ang mga epekto nito na mahalaga. Tara, isa-isahin natin ito. Una, umabot na ngayon ang krisis sa fuel sa transportasyong tren. Ang riles ng Rusya, RZHD, ay naharap sa kakulangan ng diesel para sa mga lokomotibo. Ibig sabihin, naapektuhan na rin ng kakulangan ng diesel mula sa pag-atake sa oil refinery ang transportasyong riles. Ibig sabihin, pati gulugot ng lohistika ng Rusya na dinaraanan din ng mga kargamentong militar. Kahapon, inutusan ang mga sundalong Ruso na bawasan ang gasolina sa mga kagamitang militar dahil kulang na ang diesel para sa sibilyan at militar. Pangalawa, kuryente. Sa sinakop na Yalta, dahil sa kawalan ng kuryente, nagsimula ng magtayo ng tinatawag na mga komunal na kusina sa mga bakuran ng mga bahay. Sama-samang nagluluto ang mga tao ng pagkain sa bakuran sa labas ng bahay dahil walang kuryente sa loob ng bahay. Direktang resulta ito ng mga pag-atake sa enerhiya at logistik ng Crimea na nagsusupply ng gasolina sa peninsula. Kahapon sa Telegram channel kong Pechi News, may link sa video description nito. Nag-post ako ng nakakatawang info mula kay Oleg Saryov. Kilala niyo ba siya? Isa siyang taksil na lumipat sa panig ng kalaban mula sa Ukraine na nagreklamo kahapon na ang generator sa mga taga-Yalta kasi nandun siya ngayon sa Yalta. Sabi niya, madalas masunog ang mga generator. Sabi niya, bibili ka ng bago, 1 araw o 2 araw lang, nasusunog na agad. Bakit? Mababa daw ang kalidad ng diesel na gamit nila, kaya sinubukan nilang gumamit ng mas maganda ang kalidad ng gasolina. 95 oktanong gasolina pa ang ginamit, pero 1 araw o 2 araw lang, nasisira pa rin agad ang generator na yan. Binubuksan namin ang mga balbula, tapos bigla na lang silang nagkakandurog. Sabi niya, sobrang kapal ng uling kaya sumasabog na lang ang mga silindro dahil sa pagsiklab ng gasolina sa loob. Sa madaling salita, pumunta kayo sa Telegram channel, basahin ninyo, talagang parang obra maestra ang itsura, nakakatawa talaga tingnan. At pangatlo, ito ang ekonomiya ng siguro. Dahil sa sunod-sunod na atake sa mga bodega ng marketplace, triple lang itinaas ng presyo ng seguro laban sa mga pag-atake ng drone para sa mga nagbebenta sa ozon. Isinasama na ng mga negosyo sa gastos nila ang panganib ng drone attacks. Sistematikong pagbabago ito, pagkilala na ang mga pag-atake ay pangmatagalang salik na. Ibig sabihin, hindi lang basta nagsimula silang umatake sa mga bodega tapos nagising ang PBO at nagsimulang magdepensa. Hindi ganon. Alam ng mga kumpanya ng siguro na walang proteksyong ibinibigay ang PVO sa Rusya. Ayan, at sinasabi nila, sige, triple-in natin ang halaga ng insurance kasi sigurado tuloy-tuloy pa rin ang paglipad ng mga drone at susunugin pa rin ang mga bodega na yan. Naalala ko tuloy ang isang sitwasyon, tandaan mo, noong umpisa sa ikalawang taon ng digmaan, doon sumisigaw ang mga taga Belgorod, PVO! Ang ating PVO ang magpoprotekta sa lahat. Parang nawala na talaga ang PVO dito sa Rusya. Pang-apat, ito ang tanong hinggil sa pagproseso ng langis. Ang refinery sa Tumen na hindi na nagpoproseso ngayon ay pagpapatuloy lang ng serye. Paalala ko lang, dati doon ay tumigil ang operasyon ng ilang refinery ng langis at ayon sa mga datos, mas mababa sa kalahati ng mga nasirang pabrika ang naibabalik sa operasyon. Mahigit kalahati ay hindi gumagana dahil walang gamit para kumpunihin. At paalala ko rin na sa Moscow, hindi pa rin naibabalik sa operasyon ang refinery ng langis na inatake pa noong Hunyo. Naalala nyo ba yung mga eksena na natanggal ang takip ng tangke ng gasolina? Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin nakakapagsimula ulit ng operasyon ang pabrika na yon. Nasa pagkukumpuni pa ito. Pero gaya ng inaasahan, ipinresenta ito ng Kremlin bilang isang dakilang tagumpay ng sambayan ng Ruso. Sa gitna ng mga tumigil na pabrika, kakulangan ng gasolina,
Sa mga usapan tungkol sa batas militar, sinabi ng Kremlin na nasa perpektong krisis ang Russia. Sabi ng tagapagsalita ng Kremlin na si Peskov, ang krisis na ito ay sumakop sa buong buhay natin. единством. Ibig sabihin, ang mga problema ay dapat ito ring na dahilan ng pagkakaisa. Direktang halimbawa ito ng tinalakay natin sa pagsusuri ng mga pahayag ni Vladimir Putin kahapon. Ang pamahalaan sa Rusya ay sinusubukang gawing kasangkapan ng mobilisasyon ng isipan ang mga paghihirap ng digmaan dahil wala silang totoong magagandang balita. Pwedeng imobilisa ang lipunan sa dalawang paraan. Ipakita ang mga tagumpay sa larangan ng digmaan o sa iba pang bagay. Sabihin, nakikita niyo ba ang ating kadakilaan? Sasabihin ng mga dakilang Ruso, oo, tayo ay dakila at nagkakaisa. At ang isa pang paraan, bugbugin araw-araw ang mga Ruso. Itong mga Rusong ito, hindi na nga nila maituwid ang likod nila. Bakit pa kayo nagrereklamo? Magkaisa na lang kayo. Gaya ng sinabi ni Peskov, perpektong krisis. Konklusyon, inanunsyo ng Ukraine na magkakaroon sila ng sariling ballistic missile na nakatutok sa Moscow at mga pabrika ng militar. Totoong banta ito, ngunit kasalukuyan pa lang sinusubok. Sabi ng developer, target nila ngayong Taglagas. At pagsapit mismo ng Taglagas na yon, nagsasabay-sabay ang lahat sa Rusya mismo. Halalan ng State Duma sa Setyembre 20. Pagkatapos nito, iminungkahi ng mga puwersang pansiguridad ang batas militar na may curfew, censorship at sa pilitang pagtatrabaho para sa depensa. Malamang din na magaganap ang mobilisasyon ng 300 hanggang 500,000 tao. Nangyayari ito sa gitna ng tuloy-tuloy na pag-atake. Halos 400 drone ang umatake sa Moscow magdamag. Itinigil ang operasyon ng mga refinery ng langis sa Tyumen at nasusunog ang mga bodega. At sa gitna ng mga epekto na ramdam na sa araw-araw ng mga Ruso, ito ang mahalaga. Nagiging karaniwan na ang mga epekto na ito. At ang kakulangan ng diesel sa Russian railways, ang mga communal na kusina sa mga bakuran, sa madilim na Yalta at mga insurance. Mga insurance na tumaas ng 3 beses sa oson. Tinawag ng Kremlin itong perpektong krisis at hinihikayat lang na magkaisa tayo. Maganda pa ang simula nila sa espesyal na operasyong militar. Pero ngayon, perpektong krisis na ito. Dito ko tatapusin. Ilagay ang inyong opinyon at konklusyon sa comments sa episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung nais ninyong suportahan ang independenteng YouTube channel na ito, magpapasalamat ako sa inyo. Maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Iyon lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.